Magandang buhay! Isang araw na naman ang lumipas. Gusto niyo bang madagdagan pa ang inyong mga kaalaman? Tara at samahan ninyo ako. Tayo ay maglakbay at matuto. Binibining Reyna po hatid sa inyo ay kaaliwan, kagalakan at karunungan. Sa araw na ito, ang paksa natin ay tungkol sa kalamang sintaktik. Alam niyo ba na ang kaalamang sintaktik ay tumutukoy sa pagbubuo ng mga parirala, sugnay at pangungusap na may kabuluhan. Ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay lipon na mga salita na nagsasaad ng buong diwa. Ang pangungusap sa Filipino ay mayroong dalawang bahagi. Ito ang simuno at ang panaguri. Ang simuno ay ang pinakapaksa ng pangungusap, samantalang ang panaguri naman ang nagsasabi tungkol sa paksa. Ang pangungusap ay mayroong dalawang ayos. Ito ay ang karaniwang ayos at di karaniwang ayos. Ano ba ang kaibahan ng dalawa? Karaniwang ayos kapag nauuna ang simuno kaysa sa panaguri. Ibig sabihin, ganito ang madalas na ayos ng mga pahayag ng sakatutubong mga nagsasalita sa wikang Filipino. Kung nauuna naman ang simuno kaysa sa panaguri at ginagamitan ng pangawing na ay, ang pangungusap ay nasa di karaniwang ayos. Narito ang halimbawang pangungusap. Karaniwang ayos, naipadala ni April ang sulat. Ang panaguri ay naipadala ni April at ang paksa ay ang sulat. Di karaniwang ayos. Ang sulat ay naipadala ni April. Ang paksa ang sulat. At ang panaguri ay naipadala ni April. Pansinin ang kaibahan ng dalawang pangungusap. Sa karaniwang ayos, nawawala ang pangawing na ay. Samantalang sa di karaniwang ayos, ginagamit natin ang pangawing na ay. Anumang ayos ng pangungusap ay maaring gamitin tulad ng nabanggit. Ito ay meron lamang konting kaibahan. Bagamat idiomatiko ang paggamit ng karaniwang ayos sa pangungusap, may mga sitwasyon din na kinakailangan gamitin ang di karaniwang ayos, lalo na sa pagsulat kung ikukonsidera ang formalidad ng mga pahayag. Mas magiging kapaki-pakinabang ang kaalaman sa mga pangungusap kung magagamit ng isang individual ang mga ito sa kanyang mga layunin na nais niyang isakatuparan. Halimbawa, may mga pagkakataong kailangan nating magbigay ng impormasyon, magtanong, magutos, o di kaya ay humingi ng pabor. Makatutulong kung gayon na alam ninyo ang kombensyon ng wikang kanyang ginagamit sa mga ganitong mga pagpapahayag. Mauri ang mga pangungusap nito ayon sa layunin. Ang apat na layunin ng pangungusap ay ang sumusunod: pasalaysay, patanong, pautos, at pakiusap. Layunin ng pangungusap ay pasalaysay. Ibig sabihin, ikaw ay nagsasalaysay o nagpapahayag o kaya ay nagbibigay ng impormasyon. Halimbawang pangungusap, nag-aral sa Universidad ng Pilipinas sina Masi at Aaron. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Patanong, saan nga ba pumasok ang magpinsang Dindin at Darrell? Ito ay may himig nagtatanong at kadalasan nagtatapos sa tandang pananong. Autos, kunin mo ang mga gamit na ito at ipasok mo. May himig nag-uutos. Nagtatapos sa tuldok. Pakiusap, pakikuha ng mga gamit na ito at pakipasok nito. Kadalasan, ito ay may himig pautos, ngunit dinadagdagan lamang ng paki. Sa dalawang uri ng pangungusap, mahalaga ang di-verbal na simbolo mula sa nagsasalita, sapagkat
malaki ang impact nito sa dating ng mensahe. Kultural man at sosyolohikal, ang mga ganitong uri ng pahayag na mas matatalakay sa larangan ng pragmatika. Maliban pa sa layunin, mahalaga rin na may kakayahan ang gumagamit ng Filipino na itaas ang antas ng kompleksidad ng kanyang mga pahayag. Kung papansinin ang mga naunang halimbawa, ito ay mga payak na pangungusap lamang. Madalas, kailangan ng isang gumagamit ng wika na ipakita ang relasyon ng mga salita sa pahayag, mga konsepto sa totoong mundo. Upang may sagawa ito, kailangan na tayong gumamit ng mas complex na estruktura ng pangusap. Halimbawa, kung nais ipakita ang taliwasan ng dalawang pahayag, maaaring gumamit ng panimbang na subalit. At kung ipinapakita naman ang relasyon ng sanhi at bunga, kailangan gamitin ang subordinasyon. Sa ganitong mga sitwasyon, nakabubuting marunong ang isang individual sa pagbuo ng iba't ibang estruktura ng pangusap tulad ng payak, tambalan, hugnayan, at langkapan. Upang mas mapadali na maunawaan ito, kailangan muna nating linangin ang ating mga sarili. Sa pagbuo ng mga pangungusap na ito, ating malalaman ang kaibahan ng sugnay. Meron tayong sugnay na nakapag-iisa at sugnay na di nakapag-iisa. Ang sugnay ay ang kalipunan ng mga salita o parirala na may simuno at panaguri. Kung ang sugnay ay nagpapahayag ng buong diwa, may tuturing itong sugnay na nakapag-iisa o independent clause. Ngunit, kung hindi ito nakapagpapahayag ng buong diwa, ay isa itong sugnay na di nakapag-iisa o kaya dependent clause. Isa-isahin natin ang estruktura ng pangungusap. Payak. Ang isang payak na pangungusap ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa. Halimbawa, si Princess ay kumukuha ng kursong AB Economics. Ibig sabihin, sa pangusap, iisa lamang ang diwang na ipinapahayag. Si Princess ay kumuha ng kursong AB Economics. Samantala, binubuo naman ng dalawang sugnay na nakapag-iisa ang isang tambalang pangungusap. Ginagamitan ng mga panimbang na at, pati, ngunit, datapwat, subalit, o, ni, man, at maging upang pagdugtungin ang mga ito. Ang pangungusap. Tambalan. Mahusay na atleta si Juday, subalit kulang siya sa practice. Ang pangungusap ay halimbawa ng tambalang pangungusap sapagkat tayo ay gumamit ng pangugnay na subalit. Ito ay binubuo ng sugnay na nakapag-iisa, mahusay na atleta si Juday, at sugnay na di nakapag-iisa, subalit kulang siya sa practice. Nabubuo naman ang isang hugnayang pangungusap sa pamamagitan ng sugnay na nakapag-iisa at isa pang sugnay na di nakapag-iisa. Ginagamitan ang pantulong na kapag, pag, kung, samantala, habang, sa makatwid, upang, at nang sa mga sugnay na di nakapag-iisa. Halimbawa, hindi malayong matupad ang mga pangarap ni Kristal kung patuloy ang kanyang pagsisikap. Ginagamitan natin ito ng pantulong na kung. Sa kabilang banda naman, ang langkapang pangungusap ay binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di nakapag-iisa. Halimbawa, si Abby ay nag-aaral habang siya ay nagtatrabaho, kaya natapos niya ang kanyang pag-aaral. Pansinin ang pangungusap. Meron tayong dalawang sugnay na nakapag-isa o higit pa. Kaya ito ay nakapaloob sa langkapan. Gumagamit rin tayo ng dalawang pantulong, habang at kaya. Kapag patuloy ang walang habas na pagtangkilik sa mga kanluraning kagawian,
mamamatay ang kulturang Pilipino. At syempre, malulusaw ang ating Pilipinong identidad sa gitna ng globalisasyon. Bagamat sinasabing ang pangungusap sa Filipino ay binubuo ng panaguri at paksa, maraming pangungusap na Filipino ang walang paksa ngunit buo pa rin ang diwa. Mahalaga ang kalamang ito upang maging mas madulas at idiomatiko ang komunikasyon, pasulat man ito o pasalita. Epektibo ang paggamit nito sapagkat natural at ordinaryo lamang ang talastasang gamit sa wikang Filipino. Upang maging pamilyar sa mga ito, halika, isa-isahin natin ang mga halimbawa. Formularyong panlipunan. Ito ay mga pagbati, pagbibigay galang, at iba pa na nakagawian na sa lipunang Filipino. Halimbawa, magandang umaga, magandang tanghali. Existential, nagpapahayag ng pagkamayroon or pagkawala. Halimbawa, wala na, mayroon pa. Pamanahon, nagsasaad ng oras o uri ng panahon at ito ay may dalawang uri, phenomenal at temporal. Phenomenal ang pangusap na tumutukoy sa kalagayan o pangyayaring pangkalikasan o kaya pangkapaligiran. Halimbawa, bumabagyo, mainit ngayon, umuulan. Ito ay nagpapahayag ng panahon. Pangalawang uri, temporal, nagsasaad ng kalagayan o panahong panandalian. Halimbawa, gabi na, Lunes ngayon, Pasko na naman. So yan ay mga halimbawa ng temporal. Pahanga, ito ay nagsasaad ng paghanga. Halimbawa, napakaganda, napakahusay. Yan ay nagsasaad na ng buong diwa. Panglima, pautos, nag-uutos, kunin mo. Pang-anim, pakiusap, nakikiusap, pakidala. Pang-pito, sambitla, iisa o dalawang pantig o di kaya daladawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Aray! Ay! Yan ay halimbawa. Walo, modal. Nangangahulugan ito ng gusto, nais, ibig, pwede, maaari, dapat, o kailangan. Halimbawa, gusto kita, gusto ko rin. Maaari ba? Pangsyam, padamdam, nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, sunog! Pangsampo, pagyaya, nagsasaad ng paanyaya. Tara, halika! Mula sa mga tunog na tumutulay sa pagbubuo ng mga salita at angkop na pagbabaybay at patungo sa pag-uugnay-ugnay ng mga salitang ito upang makabuo ng makabuluhang mga pangusap, tiyak kong mas nais ninyong maging epektibo ang mga pahayag kung pamilyar kayo sa paggamit nito. Ito ay dapat pag-aralan, paunlarin, upang mas lalo pang gamitin. Ako si Binibining Rina at ito ang Kaalamang Syntactic. Paalam!